kung handa na po kayo, we will be talking about God's guidance today. I don't know kung meron pong ilan sa inyo na nakapanood nung isang successful na naman na NASA mission na pinangalan ng Artemis 2 last April 1 to 11 NASA was able to have a successful mission of a moon flyby and document the far side of the moon. And this is first after more than 50 years of actually going and orbiting the moon since the Apollo missions. At alam niyo po sa output ng mission na yan ng Artemis 2, not only they were able to document the far side of the moon, we now have new high-resolution pictures of the Earth. Mga kapatid, kung during the Apollo mission, meron tayong tinatawag na Earthrise picture. Sila po nakakuha ng picture na tinatawag nating Earthset. So pa-setting naman po ang mundo nung nakuna nila ng litrato mula doon sa buwan. At alam niyo po, this Artemis 2 mission was able to go as near as around 6,500 kilometers from the moon. Yun po yung pinakamalapit niyang flyby o yung pag-ikot sa buwan. And it also set a new record for the distance man was able to go farthest from the Earth. In about more than 406,000 kilometers from the Earth. So mas malayo po yun, ng about 10,000 kilometers compared to the Apollo missions. So meron po bang nakapanood niyan sa TV last time? Yan, and it's always good to look at this kind of scientific and engineering feat because what it shows us, brothers and sisters, is that we're able to use science and engineering and all the things na merong kakayahan ang tao para imagine makabalik doon sa mundo. Next year, there would be Artemis 3. This time, bababa na po sila sa buwan uli. But this time, yung Artemis 2, bagamat yan ay may lulan na 4 pong astronauts. 3 American astronauts, 1 Canadian astronaut, hindi pa po sila bumaba ng buwan. So, sa susunod pa po yan. But they were able, again, to set that mission. And what really excites me, ay lahat yon ay nangyari. Nung April 11, nakabalik na po sa mundo yung mga astronauts na yan, lulan, nung tinatawag na Orion spacecraft. At sila ay nakabalik dito ng ligtas at if we will imagine, lahat po yun ay nangyari ng automatic. It was pre-programmed. Mula po sa pag-alis sa Earth, pag-ikot sa buwan at makabalik muli, yan ay automatic, mga kapatid. And what enable it, yung Orion spacecraft na yan, what enable it to go back, almost automatically to Earth is because they have the guidance, and navigational and control systems or infrastructure na yan po ay output ng kaisipan ng tao. So kaya po, malaki ang kakayahan ng tao. Kung iisipin, marami po siyang kakayahan. However, it happened April 1 to 11. There's also an event here on Earth habang nangyayari po yon. While NASA is pulling out a successful mission on the moon, dito po sa Earth, meron namang nangyayaring ganito. US actually attacked Iran. And they do that, sa pamamagitan ng mga smart bomb, at mga fully automated na mga missile systems, mga guided missiles para sirain ang military and naval capabilities po ng Iran. Iran, on the other hand, alam po natin na nag-retaliate po sila using their own guided missile para atakihin naman po yung mga allied countries doon po sa Middle East, mga kapatid. At napapanood natin yan hanggang ngayon. May paglalaban pa po sila.
And looking, brothers and sisters, ano po, at those situation, we were able to go to the moon again, ano po, made a flyby and return automatically. And yet, here on earth, ano po, people have been destroyed using guidance system. And that remind me of what Martin Luther Jr. had said, ano po, in the 1960s. Sabi po niya, bago pa lang ang mga rocket system nung panahon na yon, ito po ang sinabi niya, our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. Sabi po niya, ano po, our generation, our age, is one of guided missile but misguided men. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? So we can see ano po, the engineering and scientific progress when it comes to guiding the missile, but humankind had failed ano po, in order to guide men. Ano po? At nakakalungkot po yan, mga kapatid. That's why today, ano po, we will look at the kind of guidance system na kailangan po natin para po tayo ay makasunod sa ating Panginoon. Sino po handa na makita ko paano po ba tayo dapat i-lead at i-guide ng Panginoon? Meron po bang handa na? Ayan, ano po. At tayo ay pag-uusapan po natin yan, life's guidance system. Ano po, ano ang kailangan? Alam natin as a believer, ano po, kailangan po nating sumunod sa Panginoon. Tama po ba? But when we are left to ourselves, mga kapatid, hindi yan ang natural po nating gagawin. In Psalms 78:52, sabi po doon, He lead out His people. And of course, it is referring to God. Sabi po doon, God lead out His people like sheep and guided them like a flock in the wilderness. Ang Diyos, siya po ang gumagabay sa kanyang mga tao na para bang mga tupa at ginaguide niya sila, ano po, like a flock in the wilderness. And of course, it is referring to what God had done to the Israelites nung sila po ay nasa wilderness. Ginaguide po sila ng Diyos, ano po. And that guidance is actually literal and physical. Sabi po sa Exodus, ano po, they were guided by a pillar of cloud by day. At sa gabi po, ano po ang nag-guide sa kanila? A pillar of fire. Ano po? A pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And even in the prophets, ano po, sinasabi po nila yon. It is historically true. Ano po, yun po ay nangyari. At ganun po ginaguide ng Diyos ang kanyang mga anak nung sila po ay nasa wilderness, mga kapatid. At ito po ang sinasabi ng psalmist dito. At ang katotohanan na makikita po natin, ang Diyos po ay gumagabay, mga kapatid. Ang Diyos ay gumagabay. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ginagabayan ka ng Diyos. Yan. Yan po ang kanyang intention, mga kapatid. And God is the ultimate source of guidance. Maaring kumuha po tayo ng patnubay, ano po, sa ating napapanood, sa katotohanan na ating nababasa, ano po, but really, if we look at what the biblical principle is giving us, God is the ultimate source of guidance. Bakit po natin kailangan ng guidance, mga kapatid? Sabi po sa Proverbs 3:5-6, na familiar po sa atin, sabi po doon, trust in the Lord. Hindi po ba? With all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ano po? So ano po makikita natin po dyan sa verse na yan? Ano po, na hindi tayo, ano po, bilang tao, hindi tayo dapat nagre-rely lamang, ano po, sa ating pong sariling karunungan o kaisipan. Ano po, we need the leading out, ano po, we need the guidance of God dahil siya po ang nagtutuwid nung daan po natin. Amen po ba? The word iniquity sa Bible, mga kapatid, repairing or another word for sin, actually means a crooked path. Ano po, yung iniquity. Pagka meron tayong ginawa na hindi matuwid, ano po, ang tawag po doon ay iniquity. But look at what God is desiring to do. Sabi po sa verse na ito, He want to make our paths straight. Sabi nyo nga po, straight.
gusto po niyang ituwid, ano po, yung ating direksyon. Ano po, the divine guidance is a central theme in the Bible, mga kapatid. From Old Testament hanggang New Testament, makikita natin kung paano nangunguna, kung paano gumagabay ang Panginoon. And of course, this divine guidance refers to the direction, the kind of wisdom, and sometimes the intervention that is being made by God to His people or to some individual. So kailangan po natin, throughout the Bible, makikita po natin yan, na ang Diyos ay gumagabay. Tama po ba, mga kapatid? Kaya po as believers, makakaasa tayo na ganun din ang layunin ng Diyos para sa atin. Gusto niya tayong gabayan. And when we are left to our own, mga kapatid, sabi po sa Isaiah 53 verse 6, all we like sheep has gone astray, each of us turning on our own separate ways. So kung tayo ay pababayaan ng Panginoon, ano po ang gagawin natin? Hindi naman yung gusto ng Diyos no? Because of our nature na makasalanan, because of the kind of heart, ano po ang description ng puso ng tao? According sa Bible, it is deceitful. So hindi po maganda yung nature na yan na nasa atin. Kaya po, apart from the guidance of God, mga kapatid, tayo po ay mamamali. So if we want to walk in that straight path, mga kapatid, kailangan po natin ang leading ng ating pong Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? And so, let's talk about some ways. Kung paano ba tayo ginaguide ng Panginoon? When we look at the scripture, may apat na paraan. Paano po ginaguide ng Diyos ang kanyang mga anak? Number 1 is through the Bible. Sabi nyo nga po, Bible. Of course, we are referring to those collection of 66 books na iniwan po sa atin ng ating Panginoon. God is a speaking God. Nagsasalita po ang Diyos. Ang maganda po, inalaw niya na masulat yan para nababasa po natin. At through the Bible, mula sa mga nasulat na salita ng Panginoon, iyan po ang magbibigay ng kaliwanagan, mga kapatid, sa ating pong gustong puntahan. Psalm 119 verse 105, sabi po doon, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kung tayo ay naguguluhan, para bang madilim yung direction natin, hindi natin makita, yan ba ang tama nating gagawin o iisipin o tamang hakbang para sa atin? Ano po ang magbibigay ng kaliwanagan? Ang salita po ng Panginoon. Kaya po ang bilin sa atin, not only we have to read that, not only we need to study it, we need to meditate God's Word. In other words, kailangan po pinag-iisip-isipan natin. Kailangan po ay nililinang natin sa ating kaisipan yung salita ng Panginoon para po magbigay yan ng direksyon sa atin. Amen po ba? It's not enough, brothers and sisters, na magpo-post tayo ng Bible verse here and then, even some, would post more than 10 Bible verses in a day. And minsan, I'd like a question, sa mind ko lang naman, siya kaya ay nabasa niya yung shinare niya na yon. Sa dami nung shinare niya sa isang araw, siya mismo iniisip kaya niya yon. Siya mismo ay pinagnilay-nilayan niya kaya yon. Or isineshare niya lang. No, mga kapatid, ang paggamit ng salita ng Panginoon ay hindi lang para i-share, kundi para isaisip po natin, linangin natin sa ating pong kaisipan. And surely, ano po ang gagawin nun? It will guide us, mga kapatid. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? So if we meditate the word of the Lord, it will surely guide us. Another way, that God is guiding us is through our prayer. Look at what Philippians chapter 4, verse 6 and 7 is telling us. At marami sa atin, alam po natin yan, hindi po ba? When it comes to worry, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, ano pong gagawin natin? Present your request to God. Sabi nyo nga po, present your request. So pag nananalangin po tayo, hindi po bawal na humiling sa Panginoon. In fact, yun po ang gusto niya. At ano po ang pangako niya? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your
hearts and minds in Christ Jesus. Mga kapatid, in other words, pag tayo po ay nananalangin, it doesn't mean that God will change our situation. Hindi po lagi. Nababaguhin niya. Ano po ang babaguhin ng Panginoon? Ang puso at kaisipan natin tungkol po sa sitwasyon na yon. Amen? And when your heart is peaceful, when your mind is at rest, kapatid, doon natin nakikita yung tamang direction ng Panginoon. Kasi pag tayo po naguguluhan sa ating sitwasyon, kapag wala pong peace, hindi tayo makapag-isip ng tama eh. Hindi natin makita yung direction ng Panginoon. Hindi po ba? Kaya po ang pangako niya is not always to change our situation, but rather to change our hearts and our minds. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? The third way, God guides us is through the Holy Spirit. Our Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid, promise, na nung siya ay aalis na dito po sa kalupaan, dito sa ating mundo, He leave us with another person. And that is the Holy Spirit of God. One of the task, one of the objective ng Holy Spirit is to be our counselor and to guide us into all truth. Sabi rin po sa Romans 8:14 ay ganito, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Sabihin nyo ng child or children of God. Sabi nga po, sa John, lahat ng nanampalataya sa Panginoon, He gave the right to become children of God. Taas ang kamay, sino dito anak ng Diyos? At yan ay nangyari. Ang tawag po natin dyan ay adoption. Yan ay nangyari dahil po tayo ay nanampalataya sa kaligtasan na pinobide ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, sabi po dito, ano ang gagawin? You will be led by the Spirit of God, mga kapatid. You will be led by the Spirit of God. And it is a truth. Hindi po yan suggestion, mga kapatid. It is the truth that the Word of God is telling us. So kung tunay tayong anak ng Diyos, kapatid, hindi pwedeng hindi ka pangungunahan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po hindi po tayo kailanman mag-iisa, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mag-iisa. Dahil as a believer, andyan lagi ang banal na Espiritu ng Diyos to guide us, to lead us. Amen? The fourth way, God is guiding us, mga kapatid, is through the circumstances and the counsel of other people, na nasa ating pong area of influence or nasa paligid po natin. Proverbs 11 verse 14, sabi po doon, where there is no guidance, a people falls. But in the abundance of counselor, there is safety. And again, that is a wisdom book. Iyan po ay katotohanan na galing sa kaisipan, na nagmumula sa Panginoon. Ang sinasabi po niyan sa atin, kailangan po natin ng guidance ng ibang tao. Amen po ba? Sometimes when we are in the situation, dahil magulo, may problema, at ikaw ay involved sa situation na yon, hindi mo maisip, ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat kong hakbang? But there are people around us whom we trust, mga kapatid, and we think they are brighter, they are mature enough, at they can give us biblical counsel. Kailangan po natin sila because nasa labas po sila ng situation natin. And what it will do, brothers and sisters, is that they are more objective than us. Kasi tayo yung andun sa sitwasyon. Sila ay nasa labas, so mabibigyan kanila ng mas objective na counsel, na perspective sa ating pong sitwasyon. And sometimes, God is using that as His voice. Yung sinasabi ng ibang tao, na kapaligid sa atin, those people whom you trust, ay pwedeng boses ng Panginoon para i-redirect tayo. Amen po ba? And not only those boys, mga kapatid, yung situation na meron tayo, minsan sa sitwasyon na yun, nangungusap ang Panginoon. Amen? We cannot understand life, as we are moving in it. In other words, habang nangyayari ang buhay natin, minsan di natin maintindihan yan. Because life is to be understood when we look backwards.
kapag tiningnan natin, lumingon po tayo, nakita natin yung mga nangyari sa atin, then nakikita natin ang pattern. Kaya pala nangyari sa akin yan noon. Ito pala ang gusto ng Diyos para sa akin ngayon. So those circumstances is being used by God, mga kapatid, to guide us and redirect us to the path that He wanted. Amen po ba, mga kapatid? So God uses the Bible, His Word. God uses our prayer. He uses the Holy Spirit, and He uses the circumstances within us, and even outside of us, and the counsel of those people around us, mga kapatid. Again, bakit kailangan natin ng guidance ng Panginoon? Because when we are left to ourselves, mga kapatid, hindi ang gusto ng Diyos ang natural nating pipiliin. Amen po ba? That is part of our living as a Christian. And I would like us to look at the story, one situation in the New Testament. This is what happened to Apostle Paul and Silas. They wanted to proclaim the gospel of God, which is a good mission. Ito ay magandang layunin. But look at what happened. Acts chapter 16, 6-10. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Sundan nyo lang po ako, mga kapatid. Verse 7, then coming to the borders of Mysia, they headed north to the province of Bithynia, but again the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Verse 8, so instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. And verse 9, that night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, come over to Macedonia and help us. Nagkaroon po ng vision si Apostle Paul, parang may nakita siyang tao, he recognized ito ay taga Macedonia at sabi, come over, tulungan niyo mo kami. And verse 10, so we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there, mga kapatid. So kung titingnan po natin ng pangyayari na yon, Paul and Silas has an important mission to spread the gospel or the good news about our Lord Jesus Christ. Maganda po bang mission yon? Ito po ba ay godly intention? Yes. But makita po natin, sabi doon, God had prevented them. So circumstances happen, kagaya ng nangyayari sa buhay natin, sometimes God is closing doors for us and opening some other doors. Kagaya po ng pupunta sana sila doon sa Galatia, sa Mysia. But God's intention and God's direction is for them to go to Macedonia. At nakita niyo po, they have concluded. In other words, they look at the circumstance and interpreted it dahil si Paul and si Silas are godly men. Alam nila ang kilos ng Panginoon. They concluded, ito ang gusto ng Diyos para sa atin. And they go to Macedonia. Does it sound familiar, mga kapatid? May mga sitwasyon sa buhay natin. God is closing doors. At if we will be sensitive enough, mga kapatid, malalaman natin, ito ay gawa ng Diyos para sa atin. Dahil He have another direction, He had another path na gusto niyang tahakin po natin. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? And so this is the kind of movement that God is doing. We need the guidance of God. And even from the words of our Lord Jesus Christ. Ito po ang sabi niya, John chapter 10. God is saying, He is our good shepherd. Sabihin nyo nga po, good shepherd. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Yan po ang kanyang description sa kanyang sarili. Sabi po doon, the gatekeeper opens the gate for him and the sheep recognize his voice and come to him. So, ang mananampalataya, lagi hinahalin tulad sa mga tupa at ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus bilang shepherd. He calls His own sheep by name and leads them out. Sabi nyo nga po, lead them out. So, ang Diyos po ang nangunguna, ang ating Panginoong Jesus. Verse 4, sabi po doon, after He has gathered His own flock, pagka nag-gather niya, yung mga tupa na yon, ang kanyang mga anak, ano pong ginagawa ng shepherd? He walks ahead of them.
Sabi nyo nga po, walk ahead. God is not only leading us, He is walking ahead of us. Siya po ang nangunguna at bilang tupa tayo po ay susunod. And they follow Him because they know His voice. The sheep knows His voice. Isa pong magandang katotohanan din na makikita po natin dyan, mga kapatid. God knows His voice. So the question is, mga kapatid, if we look at ourselves as like those sheep, na nasa kawan ng Diyos, nasa kawan ng Diyos, do we recognize His voice? Para alam po natin saan tayo nililid ng Panginoon? So that is a question, na kailangan nating itanong, mga kapatid, sa ating pong mga sarili. And so, ano po ang kailangan nating gawin, mga kapatid? Now we know, paano ba tayo ginaguide ng Panginoon? There are essential attitudes, mga kapatid, na kailangan po natin. In order to recognize, saan tayo nililid ng Panginoon? Or to recognize that we are actually being guided by God. Gusto niyo po bang malaman ano yung mga essential attitudes na yon, mga kapatid? Amen. So, 3 necessary attitudes, for God's guidance. Number 1, ito yung attitude na to, go follow God's walk. In other words, kung may motto po tayo, and it's about God's direction. Kung tayo po ay may question, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Our attitude should be, the base attitude should be, I will follow God. So yun po ang sasabihin natin sa ating kaisipan. Before we follow, the voice of others, before we follow, yung gusto ng iba, in our hearts, we should aim, I want to follow God. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? So go follow God's walk. Ito po ang sabi sa Leviticus chapter 18 verse 4. And you listen to this. You shall observe my judgment and keep my ordinances. This is God speaking. To walk in them. To walk in what? To walk in the judgment and ordinances of God. In other words, we have to walk in the commands of God. Yun po ang sinasabi niya. And sabi po ng Panginoon, to walk in them, I am the Lord your God. Sabi po niya, I am Yahweh. You have to walk. So meron pong lakarin, mga kapatid, na gusto ng Diyos na lakarin po natin. At sabi niya, I am the Lord your God. Because truly, mga kapatid, minsan po ang nangyari ay ganito. We want, na ang Diyos ang sumunod sa ating pong hakbang. Amen po ba? Minsan gusto natin, sa karamihan ng tao, gusto natin ang Diyos ang sumunod sa ating pong hakbang. Pero ano pong sinasabi ng Diyos dito? Ako ang Diyos. Ako ang creator mo. I am the creator of heaven and earth. Ako ang lumikha sa'yo. You follow me. I have a walk with you. I am the Lord your God. You walk in my commandments. Amen po ba? So, hindi po hakbang natin ang masusunod, mga kapatid. Ang hakbang po ng Diyos ang tingnan po natin. Amen po ba? That is an essential attitude. Pangalawa po, mga kapatid, notice clearly God's works. Tayo po ay dapat nagmamasid ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin at sa nakapaligid sa atin. Because kung tayo po ay believer, mga kapatid, wala pong aksidente sa buhay natin. Amen po ba? Lahat po inaalaw ng Panginoon, even those negative things, God had allowed it. God has an intention. Amen po ba? Sabi po doon, He restores my soul, Psalm 23. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Mga kapatid, kung nag-iisip ka, ano ang gagawin ko? Ito ba ang tamang hakbang? Kapatid, tingnan mo. He leads me in the paths of righteousness. Kapatid, kung ang gagawin mo, kung ang iisipin mo, hindi maglilid sa iyo sa righteousness, hindi sa Diyos yan. Because God's leading always lead to righteousness, mga kapatid. Sabi nyo nga po, righteousness. Lahat sa tama. Kung gusto mong mag-abroad, pero mangyayari lang yon kung dadayain mo ang age mo. Hindi sa Diyos yan, mga kapatid. Kung gusto mong magkatrabaho, pero dadayain mo,
ano po, yung iyong mga dokumento, that is not righteousness, that is not a leading of the Lord. Kung gusto mong hindi mabawasan at dadayain mo yung tax mo para maliit lang ang bayaran mo, that is not righteousness, that is not God leading you. Amen po ba? God always lead us to the path of righteousness. Amen. That is His direction. Amen. Kung mandadaya tayo, maglalagay, para magawa ang isang bagay, that is not God's leading. Amen? We have to see what is God doing, mga kapatid. So we need to notice clearly, saan ako dadalhin ito? Kung maling kaisipan yan, hindi yan galing sa Panginoon. Amen po ba? And third is this, care to listen to God's word. Mga kapatid, God had promised His Holy Spirit to us. Nangungusap po ang banal na Spirito sa atin. Amen po ba? Minsan di po tayo naniniwala, yan ang ginagawa ng Panginoon. But in Isaiah chapter 30 verse 21, sabi po doon, your own ears will hear Him. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, maririnig mo. Sabihin mo, maririnig mo. Your own ears will hear Him. Right behind you, a voice will say, may magsasabi sa iyo, kapatid, this is the way you should go, whether to the right or to the left. So karamihan sa ating buhay, hindi natin naririnig audibly, but in our hearts, in our minds, alam po natin, parang may nagsasabi sa atin, dito ka pumunta. O kaya sinasabi sa atin, huwag mong gawin yan. Amen? Sabi po sa verse na to, it is God's voice, saying to us. So we need to care, mga kapatid, na makinig, sa boses ng Panginoon. Amen? At pagka yun ang pinakinggan mo, kapatid, hindi ka mapapahamak. Amen? It is the leading and guidance of God. Alam niyo, mga kapatid, what is good in Artemis 2 mission is that one American astronaut there, by the name of Victor Grover, is actually a Christian. And after returning to Earth, at sila ay actually habang andoon, when they saw the beauty of the moon, in their flyby, sabi po niya, we need Jesus. Sabi niyo nga po, we need Jesus. Whether here on Earth or while orbiting the moon, we need Jesus. Yun po ang sabi ni Victor Glover. And kapatid, hanggang ngayon, sa buhay po natin, tayo ay niligtas na ng Panginoon. But there is a path, there is a direction that we need to take. That's why we need the leading and guidance of the Lord. We all need our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Palakpakan po natin siya. And can I invite you to rise? Ito po ay Communion Sunday po natin. Let's worship the Lord. Hallelujah, Lord, we worship you. Hallelujah. In church, pwede ba natin itaas ang ating kamay as once again we worship the name that is above every name. Today we're just gonna declare that Jesus, we need you in our life. Panginoon, be the center of my life, be the center of my heart, oh God. How we worship you, God. And with one heart we sing this out to Him. We sing, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before Christ behind me, remember.
Let's do that, brothers and sisters. Let's remember love and mercy today. Ano po? Kunin po natin ang ating communion element at ang mga tinapay, ano po, at juice na ito ay simbolo ng pag-ibig at awa ng Diyos para po sa atin. Tayo po ay minahal ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang dugo at laman. Binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, mga kapatid. And that's what we remember today. Kaya po tanggapin po natin ang tinapay at juice, alalahanin po natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. And let us pray, let us thank the Lord. Lord Jesus, we thank you, God. You have shown your love, your mercy, and your grace to us, Lord. Ibinigay mo po ang iyong buhay, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Laban, Panginoon, sa amin pong mga kasalanan na hindi po namin kayang pagbayaran, O Diyos. Lord, salamat po sa pamamagitan ng inyong sakripisyo. Lord, kami po ay naligtas at may kasiguruduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil kami po ay nanampalataya sa inyo pong ginawa sa krus para po sa amin. And Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord. Muli po, ito po ay inyong paalala sa amin, Lord God. You desire to lead and guide us, Lord, as your people, like a shepherd wanting to lead his sheep. Lord, we are your flock, at kung minsan, Panginoon, kami po ay naliligaw, hindi namin naririnig ang inyong boses, Panginoon, hindi namin nakikita ang inyong pangunguna. Lord, itama mo po kami mula sa umagang ito, Lord. Hayaan mo po na ang inyong salita ang lagi naming maging gabay, Panginoon. Marinig po namin lagi ang inyong boses, Panginoon, upang matutunan namin to recognize ano ang inyong pangunguna at ano ang daan na nais mong tahakin po namin. Salamat po, O Diyos, at dalangin ko rin po ang patuloy na pagpapala para sa inyong mga anak, Lord. Hayaan mo po ang spiritual blessing, Lord, that you have in store for us today ay matanggap po ng lahat na naririto, Panginoon. Sa aming pagpupuri at pagsamba, aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, raise our spiritual condition, Lord. Patatagin mo po kami. At Lord, yung nangangailangan ng patuloy mo pong pagpapala, Lord, material at financial, Lord, tugunin mo po sila. Ang nangangailangan, Panginoon, ng inyo pong pagpapagaling, Lord, ang pagpapagaling na nagmumula sa iyo, matanggap po ng bawat isa. At God, Lord, ang inyong pong pangunguna, ang inyong patuloy na pagsama sa amin, ang amin pong lagi pong makita at maramdaman. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagpapalang ito. Ikaw ang dahilan ng patuloy naming buhay, Lord, at ikaw ang patuloy na magsusustain sa amin. Sa iyo ang aming pasasalamat at pagsamba, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Yesus, na lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. God bless you, brothers and sisters. Have a happy Sunday.